Hey, Dax here of Pit Stop Pilipinas. Marami sa inyo ang nagtanong kung bakit walang Formula 1 race sa Pinas. Of course, para sa inyo, nag-research tayo. So tignan natin yung mga requirements na kailangan i-fulfill ng Philippine government para lang makapag-host tayo ng Formula 1 Grand Prix. Dito sa listahan ko, meron tayong 5. Unang-una, kailangan ng FIA ng isang Grade 1 circuit. Sa ngayon, sa Pinas, meron tayong 3 racing circuit. Yung Clark International Speedway, and then yung Batangas Racing Circuit and circuit sa Carmona, Cavite. Unahin natin yung Clark International Speedway. Currently, FIA Grade 4 lang siya. Yung pwedeng magkarera dito sa circuit na to are Formula 4, Southeast Asia, touring cars, GT racing, pero hindi pwede sa Formula 1. Bakit? Unang-una, kailangan i-upgrade yung racing track. Kailangan wider yung mga turns, and then mas mahaba yung mga straight. To avoid yung mga fatal crashes, kailangan yung runoff area medyo wide din. Pangalawa, kailangan i-upgrade yung mga safety barriers, pati na rin yung mga fencing. Kailangan pa rin ma-meet ng circuit yung mga safety standards para lang maiwasan natin na may masawi during Formula 1 racing kapag nagkaroon ng major crashes. Pangatlo, kailangan i-upgrade yung lighting, yung drainage, pati na rin yung mga medical facilities. Usually sa Formula 1 races, meron yan naka-standby na mga choppers, mga medical choppers, just in case kailangan i-airlift yung mga na-aksidenteng mga drivers. And of course, kailangan maganda yung Formula 1 product natin. Kasi syempre, nakakahiya naman na ilagay mo yung 10 to 12 Formula 1 teams sa isang pipitsugin na product. Kasi sa ngayon, sa mga hosting countries ng Formula 1, pagandahan ng mga product yan. Para na din convenient sa mga team members and then sa mga turista, pati na rin sa mga VIPs. So magkano ang budget na kailangan para lang i-upgrade yung Clark International Speedway from Grade 4 to Grade 1? Tumataging na $200 million to $500 million US dollars. So kung i-convert mo siya sa pesos, around 10 hanggang 30 billion pesos yung kailangan na investment para lang ma-meet ng Clark International Speedway yung standard for Formula 1 races. So papaano naman yung Batangas Racing Circuit and then yung circuit sa Carmona, Cavite? Unfortunately, hindi nila na-meet yung standards ng FIA kahit sa mga lower racing divisions. And sa ngayon, ito yung pinakamalaking balakid kung bakit hindi pa natin kaya mag-host ng Formula 1 race. Aabutin ng 5 to 8 years para lang ma-upgrade yung Clark International Speedway from Grade 4 to Grade 1. So ganun katagal. Pangalawang requirement, kailangan magbigay ang Philippine government sa Formula 1 management ng around 30 hanggang $55 million or equivalent sa 1.8 to 3.3 billion pesos every year para lang makapag-host tayo ng Formula 1. So sa ngayon, kailangan ng Philippine government, kasama na dyan yung Department of Tourism na makipag-partner sa mga private sectors tulad ng San Miguel, ng Ayala, ng SM, yung mga telecommunications natin, yung Smart and then yung Globe, and then of course yung Philippine Airlines para lang ma-promote din yung mga brands na yon. Pangatlo, dahil na rin sa klima ng Pilipinas na from May hanggang December maulan, unpredictable, isama mo po dyan yung mga bagyo. Kailangan merong magandang adaptation ability, yung area kung saan gaganapin yung race. So, merong magandang drainage tsaka flood control. And lastly, for the confidence ng mga bibisita sa Pilipinas, kailangan top-notch yung disaster response natin kapag nagkaroon ng mga sakuna na hindi inaasahan. Pang-apat, Ito na yung malaking problema ng Pilipinas. Kailangan natin ng magandang infrastructure tsaka logistics. Unang-una dyan yung airport, kung saan lalapag yung hundred of thousands of tourists para manood ng Formula 1 race. Although meron tayong magandang airport sa Clark, I don't think kakayanin niya yung volume of visitors na darating.
So kailangan mag-step up yung NAIA para tanggapin yung mga visitors natin. Pero ang problema, from NAIA papunta ng Pampanga, kumusta naman yung traffic, di ba? Pangatlo, meron ba tayong sapat na hotels and accommodations around the area of Clark and then nearby cities? Kasi for a Formula 1 weekend event, ang ine-expect na bisita dyan is around 100 to 200,000. Kasama na dyan yung mga team members, yung mga VIPs, and then yung mga high profile na mga bisita. And with that, kailangan natin ng stable na power, stable na telecommunication, tsaka yung mga emergency services. Idagdag mo pa dyan yung security. Sa public transportation pa lang, nakakahiya na yung situation ng Pilipinas ngayon. Concert pangalan ng Coldplay, nag-gridlock na yung North Luzon Expressway eh. And lastly, kailangan may maayos, trustworthy na political and bureaucratic system. Kasi billion-billion na pesos na kontrata ang kailangan i-award ng Philippine government para ma-improve yung mga infrastructure projects natin. Given na napaka-unstable ng political cycles natin, I don't think na kaya ng Philippine government na magbigay ng multi-year guarantees ng isang stable, safe at convenient na Formula 1 races sa Pilipinas. In the first place, sino yung mag-award ng mga multi-billion pesos na kontrata? DPWH? So yun pa lang, alam nyo na yung sagot kung bakit hindi natin kaya mag-host ng Formula 1 race sa Pilipinas. So yep,